kaibigan, dito na sa bisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at itaminig ang totohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Ma! Ma! Ano pala na just reach 100 hits? Yes! Yes! Really? Yes! Anna banana, baby. I love you a lot. Magandang buhay, Pilipinas! Ito po si Kapitan Willie Castro ng Barangay Market Area, City of Santa Rosa, Laguna. Bumabati na isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Ugaliin po nating manood ng Serbisyo Balita Live Online. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
Okay, muli po, welcome po dito sa Serbisyo Balita Live Channel. Nag-iisang Ustream Live Online sa ating buong mundo. Isang maalab at mainit na pagbati sa lahat na patuloy na sumusubaybay sa episode na ito ng Lagot Kay Sumbong Mukayadan. Tuwing araw po ng Sabado, ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa pagkakataong ito, mga mahal naming taga-subaybay, ay ating po nang tayo po ay bumisita dito sa pamahalang bayan ng Balayan, Batangas, ay hindi natin inaasahan, meron po isang kaganapan dito na pangunahin pa lamang sinisimulan ang programang ito kung saan ay ginanap ang First Bagoong Balayan Festival 2015 kahapon lamang ng December 4 ngayong taong kasalukuyan. Kung saan ay ating po dito pinuntahan at binisita ang sa pamahalang bayan si Mayor Manny Fronda at ito po ay ating nakapanayam dito ng personal. Atin po siyang mapapakinggan ang ating pagkapanayam ng ma-interview po natin si Mayor Manny Fronda. Mayor, magandang hapon po. Ano po Okay, ngayon good ang afternoon. ito pong ginaganap ngayon dito sa inyong bayan sa Balayan, Batangas, kung saan ito pong tungkol sa Bagoong Balayan Festival. Ito po ba taon na pong ginaganap o ngayon lang po ito gaganapin sa inyong bayan? Ngayon lang nagsimula yan. First time itong bagong festival natin. At ito ay sponsor ni Congresswoman Aileen Armita Buhay ng aming distrito, First District of Batangas. First time ito. Ito po sino po yung mga delegasyon o mga lalahok po rito Ang, sa inyong Bagoong mga Balayan? kasali dito ay mga ilang bayan mula dito sa First District. Narito ang bayan ng Tuwig, Opo. bayan ng Nasugbo, Taal, bayan ng Taal, nandito dito lang bayan ng Taal. And Balayan, of Opo. course. Nababalitaan po namin, Mayor, na ito pong Bagoong Balayan Festival marami po nakakaalam at nakapagpaabot sa aming kaalaman. Ito po rin masarap at kakaiba itong Bagoong ng Balayan. Abay, oo. Champion itong aming Bagoong Balayan. Oo. Pwede mong higupin yan. Sarap ang Sabi Bagoong nga raw Balayan. po nila, kahit hindi raw po ito asinan, talaga, pwede na pong iulam sa pagkain, sa kanin. Yes, oo. May kasabihan kami rito eh. Yung sinaing na isda, inihom na talong, isaw-saw mo sa bagoong, masarap pa sa lechon. Kaya nga po, miski kami sa amin sa part ng Cavite, at saka sa Mindanao po, sa part ng mamamayan. Ngayon lang po namin napagalaman na meron pala kayong gaganapin ditong Bagoong Festival. Ito Yeah. naman po, pinauna po ng inyong mga kasama pong mga opisyal na sina Congressman Aileen. Armita Buhay. Opo, at saka, At saka yung aking anak na si Councilor J.R. Fronda. So, At andito rin si Congressman Dong Mendoza. kamusta naman po, Mayor, ngayon anong oras po raw magsisimula ito? Ang inyong 5 o'clock. 5 o'clock magsisimula na, mag-start na. This is actually competition din. Kasi may premyo sila. May nakalaan pang premyo sa mga tao. Magkano po ang nakalaang premyo sa magiging masarap at talagang maliwanam na Bagoong dito po sa Balaya? Parang alam ko, ang magiging premyo dyan, ang first prize, parang 400,000 pesos. Wow, napakalaki po pala. Ang second prize po is, Hindi ko lang malaman kung magkano. pero po ang first prize is 400,000. 400,000 pesos. Ayun pala naman. Ito po ito pong Bagoong Balayan Festival ngayon po lang simula or Yes. ito po ay napagkaisahan po ninyo, Mayor, kayo po ang nakapag-isip nito o ano po Yeah. saan po Ito nakuha ay ang idea? idea ni Congresswoman Aileen Buhay na pinag-usapan namin para ma-promote namin ang aming produktong Bagoong Balayan. Actually, nag-export pa kami yan sa Amerika, sa ibang bansa. Oo. Nung ako'y nanggaling sa what's that? Sabi po, Mayor, talaga naman palang miski sa ibang bansa natitikman na itong Bagoong sa Balayan. Yeah. Batangas. Oo. Talaga namang may kasabihan niya, masarap daw mag-sangkap o mag-soup ang mga mga taga-Batangas. Yes. Kasabihan nga yun eh. Sabi ko siya. Kayo rin po, masarap yung paboritong ulam din minsan ng Bagoong po. Sinasawsaw yun. Sinasawsaw sa Pwede mo katalungan. hagupin yun. Maraming salamat po, Mayor. Okay. Mayor, maganda nga po. Okay, yan po ating nakita sa video na ang pagkaka-interview po natin kay Mayor Manny Fronda kung saan
nasabi nga nito si Mayor Manny Fronda na itong ginanap na Pers Bagoong Festival 2015 sa kanilang bayan ay pinagtulungan nila Congressman Aileen Ermita Buhain na congressman po ngayon ng Pers District ng Batangas. Ganon din po kasama ang may bahay po ni Congressman Roman Romulo ng Pasig City na si Mrs. Salani Romulo, kung saan ating po nakita at binidyoan po natin sila nung paparating na po nang ginaganap ang Bagoong Festival. Ganon din kasama po rito sa mga paglulusad ng programang ito ng Bagoong Balayan Festival ay pinangunahan din po ng mga taga-bayan ng Tuye sa pangunguna po ni Mayor Mina Rodriguez Abian, Vice Mayor Jay Sirano, Bayan ng Kalatagan Vice Mayor Andrea Del Rosario, kabilang sa mga opisyal ng bayan ng Balayan ay si Councilor J.R. Fronda. Ayan po, nakita rin natin. Yan po si J.R. Fronda po ang napipinto at mukhang papalit sa kanyang tatay na mayor na si Manny Fronda sa darating na 2016 kung saan ito po ang siyang tatakbo bilang mayor ng Bayan ng Balayan. Okay, dyan din po sina yung iba pang mga panauhin kung saan nandyan din po yung mga ilang konsyal at saka board member. Kaugnay dito ang mga nanalo bilang Bagong Balayan Festival 2015 ay nagkamit po ng bilang nanalo po sa patimpalak nito ng Bagoong Balayan Festival ay ang Batangas State University sa Nasugbo, kung saan tumanggap po ito ng halagang 400,000 na ibinigay po ng mga pamunuang opisyal ng Balayan, Batangas. Ganon din naman, ang Grand Champion naman po na grupo ng mga magagaling na pinakamagandang costume at magagaling na dance group ay ang mga mag-aaral po ng Balayan National High School kung saan ay talaga naman palang magagaling. At nakita po mismo ng inyong likod na talagang magagaling yung mga estudyante at mga batang ito na magbigay ng kanilang pagsasayaw na talagang grupo-grupo kung saan ay talagang sabay-sabay. At nakita naman natin ang kanilang pagbati ng Bagoong Balayan Festival kung saan ay pinakita rito na may mga dala silang garapon dito na lalagyan ng bagoong, ano? At nakita rin natin may mga bangka pa nga dyan na ginagamit at na pinakikita po nila rito na ang hanap buhay po, ang pangunahing hanap buhay dyan sa parte ng Balayan, Batangas ay tungkol sa mga pangingisda, pagpapandaw o tinatawag na paggawa ng mga bagoong. Kaya naman, ayon dito sa mga sinasabi ni Mayor na nabanggit na sa atin ay itong pinakamasarap daw po ang bagoong ng Balayan sa buong Calabarzon. Miski sa parte ng Manila kung saan ay talaga palang napakasarap at malinamnam daw kung makakain mo itong bagoong na ito lamang ay ulam na. Kapag ito itong bagoong daw ng Balayan ay ulam na pagka ito isinama po sa inyong tanghalian. Okay, binabati natin ang buong pamunuang opisyal ng Balayan, Batangas kung saan ay sa pangunguna po ni Mayor Manny Fronda at ang kanyang anak na si Councilor J.R. Fronda. Ganon din ang First District Congressman ng Batangas na si Congressman Aileen Ermita Buhain at ang mga pamunuang bayan ng Tuye, mga opisyal ng bayan ng Tuye, Nasugbo at sa Taal. Ganon din sa dyan po sa ibang bayan pa nakalapit po na nasasakupan ng unang distrito ng Batangas. Mabuhay po kayo sa mga pamunang opisyal po na naglunsad po ng programang First Bagoong Balayan Festival. Kahapon lamang December 4 ay ibinabati po namin kayo sa inyong magandang mga adikain at layunin na mabigyan ng kasiyahan ang inyong mga kababayang Balayenyo dyan sa Batangas. Okay, nandiyan na po, nakita natin nagsalita po si Congresswoman Aileen Ermita Buhain at yung si Mayor dyan sa stage kung saan nagpaliwanag ito kung bakit nila inilunsad ang programang itong Bagoong Balayan Festival kung saan upang mabigyan at mapagtuunan ng pansin ng mga maliliit na mga naghahanap buhay na businessman na tungkol sa mga kanilang produkto bagoong. Yan po, napakasarap daw po talaga ng bagoong dyan. Kanya nga lamang, mukhang first time pa lamang itong paglulunsad ng programang ito. Kung kaya nabatid natin sa mga naglungsad at mga nagtulong-tulong sa para magtagumpay ang programang ito
ay talaga raw naman pong baka raw po sa darating na susunod na taon sa 2016 sa ganap na buwan ng December uli ay baka ho marami ang delegado o mga sumali ng mga iba't ibang eskwelahan ng mga high school or college ang sasali po sa patimpalak na ito ng Bagoong Balayan Festival. Yan po bago pa lamang, kaya medyo iilan po lamang ang mga lumahok, pero ganun pa man ay naging masaya na. Okay, sandali lang po mga mahal namin taga-subaybay. Tayo po ay magkukomersyal lang po muna at babalik po ang inyong likod sa episode ito ng Lagot Ka, Isumbong Mo, Kaya Dan. Isang balita, asahan ng paman sa ating Hoy, set na! Wala na tayong araw! Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day. Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala mula sa inyong DOH. Okay, mahal naming mga taga-subaybayan, muli po nagbabalik itong episode ng Lagot Ka, Isumbong Kaya Dan, kung saan po tayo po ay nagpapasalamat din sa mga pakikiharap sa atin ng mga pamunang opisyal ng Balayan, Batangas, ng Bayan ng Balayan, kung saan talaga naman pinakiharapan po tayo nitong si Mayor Manny Fronda. Ganon din po naman ang tayo kamayan nitong mabuting congresswoman ng First District ng Batangas na si Congresswoman Eileen Ermita Buhain. Ganon din naman ang anak po nitong si Mayor Manny Fronda na si J.R. Fronda ay tayo po ay talagang inaccept naman at pinakihirapan na maayos. Kaya naman nagpapasalamat po kami sa mga pamunuang opisyal ng Balayan, Batangas sa pangunguna po ni Mayor Manny Fronda. Ay talagang saludo po kami sa inyo at maganda po ang inyong mga layunin at adhikain sa inyo po mga kababayang balayan nyo. Ganon din si Congresswoman Eileen Ermita. Okay po, nagpapasalamat po ako muli at bumabati po ako sa inyo ng maligayang First Bagoong Balayan Festival 2015 sa mga taga-balayan nyo. Okay, ating pong isusunod mga mahal namin taga-subaybay kung saan nang magpasyal po ang inyong lingkod sa lugar ng Nasugbo ay hindi po natin inaasahan ang gagdiriwang po ng kapiestahan dito kung saan nakita po natin dito ang tatakbong congressman na si Bal Lopez, kung saan nagbigay ito ng kanyang maliit na halagang premyo sa mga lumalahok sa patimpalak dyan sa araw ng kapiestahan ng Nasugbo, Batangas. Ayan, nakikita po natin si Bal Lopez, kung saan ay talaga naman po maganda ang kanyang mga adikain sa kanyang mga kababayan, kung saan ito si Vice Congressman. Ang tatakbuhin niya si Bal Lopez, congressman. Yung oo nga pala, yan pala yung nasa pamamahala po ni Mayor Charito Apisible. Yan po, nandiyan din po, kasama yan po ni running Congressman Bal Lopez. Ang pagbati nga po ng isang maligayang kapiestahan ay nangunguna kay Mayor Charito Apisible. Kaya mabuhay po ang mga taga-Nasugbo at maligayang kapiestahan po sa inyo. Kahapon lamang na ito'y ganapin buwan ng December for 2015. At masaya po, nakita natin na may mga firecrackers dyan na pinaputok ang pamunang opisyal na naging masaya naman ang mga taga-Nasugbo
na kung saan mukhang masayang-masaya ang kapiestang pinagdiriwang ito kahapon dyan sa bayan ng Nasugbu, Batangas. Samantalang, napakaswerte naman ng mga taga-Nasugbu at nakamit nila ang pangunahing premyo na nagkakahalaga ng 400,000 nang ito ay magwagi bilang Bagong Balayan Festival 2015 kung saan ay tinanggap ng mga grupong ito ng Batangas State University mula sa Nasugbu ang halagang 400,000 mula sa mga mabubuting lingkod ng pamunuang bayan ng Balayan, Batangas. Congratulations po sa lahat ng mga nagwagi na mga estudyante sa lugar po ng pagdiriwang ng Bagong Balayan Festival. At dyan po sa Nasugbu. At tayo bumabati din kay Mayor Charito Apasible na kung saan napakaganda rin ang takbo ng peace and order dyan sa kabayan ng Nasugbu. Okay, ating pong susundan ngayon, mga mahal namin taga-subaybay kung saan nakita po natin na minsan po kamakailan lamang ay nagawi po ang inyong lingkod at napasyal tayo sa lugar ng Olongapo kung saan inabot po natin na sa araw po ng unang araw ng buwan ng Disyembre nang ganapin po ang pagdinig sa kaso nitong si Pemberton, yung US Marine, na kung saan may isinampang kaso laban dito sa kasong pagpatay kay Jennifer Laude. Ayan po, makikita po natin na kung saan maaga pa lamang talagang busy-busy na mga kapulisan at saka mga kawani ng Olongapo Traffic Management Public Safety. Sa pangunguna po yan ni Major Pablo at sa PNP naman, Sub-Station 1 ng PNP ng Olongapo City ay sa pangunguna naman po ni Police Inspector Rabelo, kung saan ay talagang ito po ay nagbigay ng kanyang ng hudyat sa kanyang mga tauhan upang mahigpit na ipatupad ang kasiguruhan ng peace and order sa pagdinig po sa kaso nitong si Pemberton. Kaya naman binabati po natin ang itong mga kapulisan na kung saan talagang hindi nagpabaya at naglagay pa nga sila dyan ng mga barikada. Katulong din dyan ang mga mahal namin taga-subaybay, ang bumbero po ng Olongapo City. Diyan po sa pangunguna po ni Marcial Barrera, kung saan nandiyan po, naglagay po sila dyan ng barikada. Bukod doon ay naglagay din po sila ng tangke ng bumbero upang sa gayon ay kung ano man ang mangyari, kung may mga karasaman o mag-provoke na ng gulo ang mga rallyista na nagpupursige na ipaglaban ang sumisigaw ng justice for Jennifer Laude, justice for the Filipino people, at ang pagsigaw po nila dyan na tinatawag na Stop BFA, Stop Visiting Forces Agreement, kung saan ito naman po ay talagang binantayan ng ating mga kapulisan dyan sa parte ng siyudad ng Olongapo. Kaya binabati po natin ang mga kapulisan dyan sa pamumuno ni Police Inspector Rabelo at ang kanyang mga tauhan na, Sir, keep up the good work at pagbutihin po ninyo at ipagpatuloy po ang mabuting pagsaserbisyo sa inyong mga nasasakupang lugar, lalo na po dyan sa lungsod ng Olongapo City. At binabati po natin si Major Pablo na siyang head ng Olongapo Traffic Management sa Public Safety. Ganon din po ang kasalukuyang mayor na si Relo Paulino. Siya po ang mayor ngayon dyan kung saan ay talaga palang transparency and good governance ang pinamamahala at pinatatakbo po diyang patakaran itong si mayor ng city ng Olongapo, ang mayor ng lungsod ng Olongapo na si Mayor Paulino. At nakita natin maganda po ang at malinis ang pamahalaang lungsod ng Olongapo at pumasok po tayo dyan at nakipag-usap po tayo sa public affairs officer kung saan nakita po natin na maganda ang pagtanggap ng mga empleyado ng pamahalaang lungsod ng Olongapo City. Yan po ay sa pamamahala ni City Mayor Paulino. Okay, mahal namin mga taga-subaybay kung saan bibigyan po natin din ng pagkakataon nang tayo po ay mapasyal sa Masinloc kung saan dito po ay okay, atin po munang bibigyan ng pagkakataon nang tayo nang makapanayan po natin ng personal itong Chief of Police ng PNP Sub-Station 1 ng Olongapo City na si Police Inspector Rabelo.
Bilang ground commander po dito sa Pemberton case, so 5 o'clock in the morning, then inipon na po natin ang mga personnel ng PNP, kapulisan, para i-deploy at siguro ng seguridad ng mga habang ongoing yung kaso. So ngayon pong promulgation, normal pa rin po as of now. So far effective naman po ang ginawa natin security plan under the supervision of our City Director, Police Senior Superintendent Pedrito Parnel Morales. Sir, yun nga, nakita po namin na napakaganda at Okay, yan po inyo pong nakita sa ating pagkuha ng video si Chief of Police, Police Inspector Rabelo, kung saan talaga nitong lagi itong nasa labas at minomonitor ang sitwasyon sa pagbabantay ng kanyang mga elemento ng kapulisan sa pagdating po ng pagdinig, tungkol sa pagdinig sa kaso nitong si U.S. Marine Pemberton. At ating pong mabibigyan din ng pagkakataong itong mga kaganapan ngayon dyan sa bayan ng Masinloc, kung saan itong kasalukuyang mayor dito ay si Mayor Desiree Edora. Ito nga po ang kanyang pinatatakbo ngayon tungkol sa kanyang paglulunsad ng anti-smoking. Ipinatupad sa bayan ng Masinloc, kung saan ay talaga palang miski ang mga taong bayan dyan na aming nakapanayan ay talaga raw palang ipinagbabawal na ang paninigarilyo sa mga public places o doon sa mga lugar na kung saan ay nasasakupan ng publiko. At nakita po natin ito at ang kanyang inilunsad na anti-smoking ay tungkol dito sa pagdating ng ito ay pinangunahan ni Barangay Chairman Rodel Elamparo na taos-puso naman nagpasalamat sa suporta ng ating punong bayan, nitong punong bayan na si Desiree Isidora ng bayan ng Masinloc at kay Gobernador Hermogenes Ebdani Jr. kasama ang Provincial Administrator na si Omar Ebdani. Naging mensahe ng punong bayan na si Desiree Edora ang pagpapaalala sa mahigpit na pagpapatupad sa pagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, kaya't isang pakiusap sa kanyang mga matatanda, sa mga senior citizens at saka mga lola, na tiisin muna na huwag manigarilyo para sa kanilang mga kalusugan. Habang ikinuwento naman ni Governor Ebdani ang magandang pasilidad na ipinagawa niya para sa mga senior citizens sa provincial hospital, binigyan naman niya ng regalo ang 79 years old na birthday celebrant na dumalo na si Mrs. Rosalina Pontillas na taga Libertador Candelaria. Nagbigay naman ng ngiti at saya mga senior citizens ang mga presentation ng local government units sa pamamahala po ni Mayor Desiree Edora at saka nagpartisipasyon po rito mga teacher at saka mga magulang at mga barangay health worker. Ang naging bilang ng mga dumalo sa bawat bayan ay umabot po sa 113 na senior citizens na nagmula sa bayan ng Santa Cruz, 26 mula sa Candelaria at 136 naman sa mga taga Masinloc, kung saan ay mahigpit pong ipinatutupad dito sa bayan ng Masinloc ang paninigarilyo sa publikong lugar. Okay, yan po nang tayo ay mapasyal dyan sa Olongapo, pumunta po tayo ng bayan ng Masinloc upang bisitahin ang lugar na ito na kung saan ito po ang pinamamahalaang lugar. Ang Zambales po ay nasa pamamahala ni Gobernador Hermogenes Ebdani na dati po siyang PNP Chief at dating Secretary ng Public Works and Highways, kung saan po siya ngayon ang namamahalang gobernador po ng Zambales. Okay, meron po rito mga mahal naming taga-subaybay. Bibigyan lang po natin ng tungkol dito sa mga isyu na isang galamay ng mayor ay mas marunong po raw sa kanyang amo na mayor. Ito ang binikas po ng ating kasamang si Bagwis, kung saan ay meron pong nakarating na hindi maganda ang pagbibigay ng mga sulat ng ating mga publisher, publication dyan sa Cavite. At ang mga reporter, bukod tangi lamang ang tanggapan daw nitong si Mayor Nonong Ricaprente ng bayan ng Rosario
ang tumanggi na ito ay magbigay ng pag-unlak sa mga nagko-cover ng mga reporter at mga naglalabas sa dyaryo ng mga publisher na ayon sa isang alalay ni Mayor na ito ay okay lang naman kung talagang wala na nga ang sabi raw. Ang kaso ang sabi sa kanila, ang kaso mga pare ko tila ginagawang robot itong Mayor ng Rosario na si Mayor Nonong Recaprende dahil ang parang nasusunod daw dito ay ang mga alalay at alipores daw nitong si Mayor Nonong Recaprende na katatandang kamag-anak ng alkalde na ang nagsabi mismo, yung matatandang kamag-anak po ni Mayor Recaprende, ang nagsabi ang nasusunod sa tanggapan daw ni Mayor Nonong Recaprende ay ang mga sip-sip sa paligid. Ay totoo po yan, mahal namin mga taga-subaybay. Marami pong ganyang mayor. Ang mga mismong mga sumisip-sip pa yung mga alalay lamang o tila parang di makabasag pinggan na huwag mahipo lamang at huwag malangawan ang kanilang among mayor, talagang lintik kung sumisip po itong mga alalay ng mayor ay daig pa raw ang lintak. Kaya naman, tuloy na naalala sinabi sa kausap nitong isa nating mga kasama sa hanap buhay, sa totoo lang nung lumaban siya sa dating mayor na si Mayor Renato Abutan at matalo, ang reporter na nag-cover sa kanya ay walang hininging kapalit o anumang kredito at anumang kabayaran. Hindi naman daw laging pumupunta sa tanggapan ng mga nagko-cover na media dyan sa local media dyan sa parte ng Cavite. Dito sa lugar po ni Mayor Nonong Recaprende, dyan sa bayan ng Rosario, ay palagay daw ng action balita ito na laging pumupunta sa inyo, Mayor. Katunayan, PIO ninyo ang nagpapadala ng mga PIO ninyo sa email dyan sa mga local tabloid, dyan sa mga publication sa Cavite. Ganun nga. Ang problema kasi nangyayari dito sa lugar ng Cavite, kung saan, marami dyan yung mayor, mismong alalay lamang, mukha yatang sila na ang pumapapil dito sa mayor. Samantalang kung hindi naman daw sa pagbibigay ng information o pagbibigay ng PR ng mga local tabloid o mga reporter na nagko-cover dyan sa mga nangyayaring event o kaganapan man sa lugar na nasasakupan ng mga bayan ng Cavite at lungsod nito, ay hindi sana magiging maayos ang takbo at pagpapakilala kung ano ang ginagawa ng isang mayor sa kanyang nasasakupang bayan man o ito ba ay lungsod. Kaya naman, nananawagan sa iyo, Mayor, ang mga publication dyan at ang mga reporter na nagpupunta sa inyo, huwag nang tanggalin sa puso mo ang diwa ng Pasko. Kapag kaya lang naman daw sila nagpapaalala at lumalapit sa inyong tanggapan bilang kayo ang Mayor, ay nangangamoy Pasko na raw po. At ito lang po isang munting alaala lang po daw ninyo sa mga nagko-cover na reporter o publisher dyan sa inyong nasasakupang bayan sa Rosario, Cavite. Okay, yan po ang ating na kahit saan naman lang sa mga lugar, miski sa parte ng Calabarzon, maging sa Batangas, maging sa lugar man ng Lucena o Quezon, yung mga alipores ng mayor, medyo bigyan nyo naman ng pagkakataon na yung mga nagko-cover na media, paghahanapin ng inyong amo, wag nyo namang itinatago na tila parang kayo ang nanganak o ipinanganak nyo yung mayor, na parang kayo yung magulang. Huwag naman sana pong ganoon, mga mahal naming mga alipores at mga sip-sip at linta sa tanggapan ng mga punong bayan dyan sa lungsod at sa parte ng mga gobernador, ng tanggapan ng gobernador. Ako, mga mahal namin taga-subaybay, meron akong alam dyan na kung saan meron nga talaga dyan ang mayor minsan aaksyon na, subalit may mga bumubulong nangyari po sa inyong lingkod dyan nang minsan makapanayan po natin. Ito nga isang mayor dito sa lungsod na nasasakupan ng Laguna, kung saan nang makapanayan po natin ng isang mayor dito, ay meron po tayong kasamahan dito na bumulong sa mayor. Yun pala, kaya pala bumubulong ito sa mayor, ito pala alipores na at hawak na sa leeg nitong mayor. Ang reporter na ito at nagpapakilalang siya ay malakas kay mayor, itong nagpapanggap na siya raw ay editor. Ang tanong, kung ito ba editor, na ito si kilala nito, mahal naming mga taga-subaybay, lalo na sa pati ng Calamba, Laguna. Kilala nyo to kung si Mara. Si Mara, ano ba apelyido nito si Mara?
si Mara na writer ng Sparkle News mula sa publication ng Cavite, kung saan yan po yung si Mara at saka yung kasama niya si Nelson Dimapilis. Ayan po ang bumubulong kay Mayor. Hindi natin malaman kung ito yung mga nagsisilbing bubuyog o sumisip-sip na parang ninta dito kay Mayor Jun Chipeco nung ito ay kasalukuyan tumatakbo bilang congressman matapos ito ng 9 na taong bilang mayor ng Calamba, Laguna. Kung saan ang tumatakbo namang mayor noon ay si Timmy Chipeco. Hindi natin nakalain na ilalaglag pala tayo nitong mga kasamaan at kabaro natin. Kaya, pinapanawagan ko rin sa ating mga kabaro, lalong-lalo na sa mga reporter na may mga bulok na mga sistemang pinaiiral sa kanilang mga common sense o sa kanilang mga kautakan. Meron dito, may mga reporter daw dyan o mga nagpapakilalang broadcaster o anumang mga tinatawag na mga publisher kuno na kung saan minsan ang ginagawa pala ng mga dyaryo nito ay sineseros lamang. At ang ginagawa nito ay sila ang nagpapakilalang legitimate media na sila lang ang dapat daw kilalanin. Kaya po, sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay, meron man kayong nalalaman o napapag-alaman na may mga nagsasabing sila lang ang magagaling, sila lang ang mga kikilalanin bilang mga legitimate media, ay suriin niyo po ang pagkatao nito. Baka naman po ito ay mga peking media na nagpapakilala lamang upang kumita ng limpak na salapi sa mga kanilang mga kinukutungan. Marami kotong sa yung mga media na mga ganyan nagpapakilala sila lang ang magagaling. Karamihan o dyan ay mga kotong. Kaya huwag ko kayo magpapaniwala. Ang intindihin niyo po kung sino po yung nagtatrabaho, nagpapakita ng effort, at nagpapagod at nag-uubos ng kanilang oras, ayan po ay tunay na media o reporter na nagbibigay ng impormasyon para sa mga kaganapan sa nasasakupan ng parte ng Metro Manila, Calabarzon at dito sa parte ng Batangas. Mga mahal namin taga-subaybay. Marami tayo nga, pero subalit napakahirap. Kaya dapat sa mga sip-sip o linta, tapusin nyo na yung inyong mga kurso. Kung kayo man ay mga sip-sip, at tinapos nyo bilang pag-sip-sip o bilang magsilbing linta, huwag nyo na pong pairali ng inyong mga napagtapos ang kurso na kung hindi kayo papasa sa inyong mga guro, kung hindi lang pala kayo sumip-sip o naging linta na medyo imasi-masin nyo ang inyong mga teacher, pasado na kayo. Kami hindi ganoon. Ang ginagawa po namin, pinakikita po namin ang aming effort, ang aming oras, ang aming trabaho, kung paano namin pinakikita na ito ay mabigyan ng buhay at maipakita ang mga ginagawa at nangyayari sa ating nasasakupan, lalo na sa parte ng Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Quezon. Yan po, ating po tinatapos. Okay, ano ba? Okay, oo nga pala. Buti na lang, napaalala na, kagaya niyan, meron po tayong naging experience, mga mahal namin taga-subaybay, dyan sa pati ng Dasmariñas, Cavite, kung saan ay meron dyan nagpapakilalang siya PI o ni Mayor Jenny Barsaga, ito ay Public Information Officer. Ang tanong, ang problema rito, mahal naming mga suki, itong si Tina Timbang ay wala naman tanggapan, wala man lang nakalagay na Office of the Public Information, Miss Tina Timbang. Wala po siyang sariling opisina. Nakikita po namin siya madalas sa police clearance ng substation ng PNP ng Dasmariñas, kung saan siya po ang nag-i-issue ng mga kumukuha ng police clearance, ng mga naghahanap ng trabaho bago pa lamang papasok sa kanilang trabaho. Yan po si Miss Tina Timbang ay nagpapakilalang media. Kung talagang media siya, bakit nandun siya sa loob ng police clearance? Kung talagang media siya, at sinasabi niya PIO siya ni Mayor, bakit minsan wala naman siyang koordinasyon sa mga taga-media at legitimate reporter ng Cavite. At meron pa tayong napag-alaman, mahal namin taga-subaybay, ayon sa aking kalapating gala, kung saan meron daw mga sistemang nangyayari dyan sa loob ng tanggapan ng nagpapakilalang PIO na si Tina Timbang, na kung saan pag may mga labas daw, ang ibinibigay lang daw dito, ni Mayor dito, na budget para sa mga ginastusan ng newsprint ay halagang 500 pesos lang. Minsan may cut daw to, minsan 300 lang ay binibigay. Kaya dapat malaman to ni City Mayor Jenny Barsaga
at ng tumatayong congressman ngayon na Long District na si Congressman Pili Barsaga, na sana po bantayan nyo yan at suriin at bigyan nyo po ng pansin ng mga kaganapan dyan tungkol sa relasyon ng media at sinasabing nagpapanggap na PIO na si Tina Timbang. Okay, mahal naming mga taga-subaybay, ating pong bibigyan naman ng pagkakataon itong tinatawag na mangyari maya-maya at tayo magko-commercial muna ang tungkol dito sa cease and desist order ng isang mayor na kung saan sa Cavite ay binaliwala ng mga kapulisan at bukod doon, binaliwala ng mga illegal. Okay. Mamaya, magko-commercial po muna tayo. Isang balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6. Only at McDonald's. Okay, muli po mga mahal namin taga-subaybay ay nagbabalik po ang episode nito ng Lagot Kay Sumbong Mukayadan, kung saan ay ating pong tatalakayin ngayon dito ang tungkol sa pinirmahang cease and desist order ng alkalde ng Bayan ng Kawit sa pamamahala po ni Mayor Reynaldo Tic Aguinaldo, kung saan ay ating pong sasabihin niya, ito po isang pirmado ni Mayor Tic Aguinaldo ang liyang para sa isang nagngangalang si Mrs. Roa Mandal Palabay na operator ng R. Palabay Amusement Center na ang tanggapan daw ay matatagpuan sa number 89 H. Bautista Street, Concepcion 1, Marikina City. Ang isyu ay tungkol sa isang peryahan na itinayo sa panulukan ng Lola Neneng at Quirona Highway, sakop ng Barangay Kanluran, Binakayan, Kawit, Cavite, na nasasakop itong si Mayor Tic Aguinaldo. Parang kabuti raw itong peryahan ito na bigla na lamang sumulpot ang nasabing peryahan at mga malalaking rights nito na sa lugar ng ito ng Kawit, Cavite. Walang kaukulang permit ang itinayong peryahan mula sa munisipalidad, mula sa tanggapan ng pamahalaang bayan ng Kawit. Ang order daw ng alkalde ng Kawit ay may copy furnished na Kawit PNP at Cavite Police Provincial Office sa PPO Cavite sa Camp General Pantaleon Garcia. Ayon sa mapagkakatiwalaang source, ang lupang pinagtayuan ng peryahan ay malambot at peligro at mukha yatang delikado. Once na ito ay parang mangyayari, baka ito ay magsilbing isang kumunoy o bigla na lamang itong bumagsak dahil mismo po ang inyong lingkod, mga mahal namin taga-subaybay, ay nakakita rin po dito sa lugar na pinagtayuan ng peryahan ito na talagang tinambakan lang na ito ay dating ilugan o tinatawag na lawa na kung saan ay matambakan ng lupa. Tapos itatayuan ito ng mga mabibigat na mga bakal na katulad ng mga rides ng mga peryahan, mukha yatang delikado at peligro ito sa ating mga kababayan dyan sa mga taga-Binakayenyo, dyan sa Kawit, Cavite. Ayun bukod sa ilang araw ang lumipas, tuloy pa rin ang operasyon di umano ng nasabing peryahan itong si Roa. Kahit walang permit at ipinagtataka raw dito si Mayor Aguinaldo, bakit hindi ito mapahinto ng mga kapulisan samantalang natanggap na nila ang kanyang pinadalang cease and desist order laban dito sa peryahang itinayo dyan sa dating lawa ng lugar ng pinagtayuan ng peryahan dyan sa may lugar ng Kanluran, Binakayan, Kawit, Cavite. Napakahirap po, mahal namin mga taga-subaybay. Isipin nyo mukha yatang ayon sa aking napag-alaman sa isang source kung saan mukha raw malaki ang intolihensya nitong peryahan na ito, kaya hindi raw mapasara o mapatigil dahil malakas daw ito sa mga eskalawag na pulis na kung saan pinoproteksyonan itong illegal na peryahan at delikado at peligro na
mukhang hindi pa iniintindi kung ano ang ginawang order ng Office of the Mayor ng Bayan ng Kawit sa pamamahala po ni Mayor Tika Aguinaldo. Mukha yata nga nawawala sa hulog at nawawala sa ayos sa mga ibang kapulisan na ganyan na hindi nakakaintindi ng mga batas tungkol sa tinatawag na SOP o Standard Operating Procedure na kung saan kinakailangan kung bago mo saludarin o salungatin ang isang utos ng mayor, kinakailangan mayor muna masusunod. Hindi po pwedeng masunod ang kapulisan sa anumang mangyari sapagkat ang isang bayan na pinamamahala ng isang mayor ay siya po ang nakakaalam kung ano po ang dapat niyang gawin. Kung may mangyari man o anumang peligro ang nakaamba at panganib sa kanyang mga kababayan, ay ang mag-iingat po nito ay ang mayor po ng isang bayan o isamang lungsod. Kailangan po, kailangan talagang ang mayor mismo pangalagaan ng kanyang mga kababayan. Kaya naman, sa tindi nitong pangyayari ito, mukha raw yata nga malakas, pero hindi naman nila alintala. Ang mayor ang nakakaalam kung paano bibigyan ng proteksyon at pag-iingatin ng kanyang mga kababayan. Kaya naman, buti na lang, medyo nakarating po sa inyong lingkod na kung saan, mukha raw pinatigil na itong lugar na ito ng kanluran dyan sa may peryahan sa Binakayan, Kawit, Cavite. Kaya naman nagpapasalamat kami dito kay Mayor Tika Aguinaldo na kung saan hindi pala ito, hindi siya nagpapabaya na mapabayaan ng kanyang mga kababayan na mapahamak at mataya sa anumang panganib. Kaya kami ay naniniwala na itong si Mayor Tika Aguinaldo ng Bayan ng Kawit ay Mayor, isang buhay po kayo at mabuti pong pagbati ang aming pinapaabot sa inyong magandang mga adikain at layunin na mabigyan ng proteksyon ang inyong mga constituent dyan sa Bayan ng Kawit, Cavite. Mabuhay ka po, Mayor Tika Aguinaldo. Ganon din po sa iyong mga miyembro ng konsyal ng bayan sa pangunguna po ni Angelo Aguinaldo at ang sina konsyal Alvin Bunag. Yan, at saka mga sumusunod pa mga konsyales na inyo pong miyembro dyan sa municipal ng Bayan ng Kawit, Cavite. Nabuhay po kayo at keep up the good work at ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga adikain at layunin na mabigyan ng kaligtasan, tamang kaligtasan ang inyong mga kababayan. Okay, mahal namin mga taga-subaybay, kaya nga tayo po, bilang kami dito po sa Serbisyo Balita Live Online, marami po sa amin ang nakakarating ng mga sumbong, anumang mga reklamo ang naipaparating po sa atin ng mga kababayan kung saan ito naman po ay binibigyan namin ng aksyon. Kung kaya nga, kung meron man po kayo na nalalaman dyan na mga abusado, mga mapang-aping lahi, mga nagsisilbing hoodlum in uniform, yung mga tinatawag na mga mapagsamantala sa kanilang kapwa ay inyo pong ipagbigay. Alam ko agad sa inyong kinaukulang lingkod. Dito po sa episode nito na Lagot Ka, Sumumukayadan, dito sa Serbisyo Balita Live Channel ay inyo pong mapapanood at masusubaybayan. At hanapin lang po ang FB ng inyong lingkod sa aking FB account na adan.gabato@yahoo.com kung saan ay makikita po ninyo ang aking mga programa na inilulunsad dito tungkol sa mga anumang sumbong at mga anumang reklamo ay inaaksyonan po ng inyong lingkod dito sa Lagot Ka, Sumumukayadan. Nagbibigay po tayo ng isang pagbati rin sa mga nangyayari dito sa kung saan sa may Taguig po, no? Yan sa lungsod ng Taguig. Marami po tayo diyang mga napagalaman na reklamo tungkol sa pagbibigay ng aginaldo, ng pamaskong aginaldo nitong kasalukuyang city mayor na si Laarni Lani Cayetano, no? Ito po ay kung tawagin po nito ang kanyang slogan na ang nakalagay po rito yung I Love Taguig. Kung saan ay namigay po itong si pamahalang lungsod ng Taguig City sa mga kababayan dyan at mga barangay ng mga ticket o passes na tinatawag na magbibigay ng mga aginaldo, ng mga pang Noche Buena, kung saan po ay mga naming mga taga-subaybay ay may mga reklamo po kami natanggap na kung saan mismo
yung mga dati pong mga nakalista raw, umano, sa listahan na binibigyan ng mga nakakatanggap po ng ticket para sa pamaskong handog na ibinibigay ng pamahalang lungsod ng Taguig City sa pamamahala po ni City Mayor Lani Cayetano, ay meron din po raw na hindi nabigyan na kung saan ay nawala po ang mga pangalan sa kanilang kanilang mga pangalan sa listahan ng pamimigay na ito ng pamaskong handog ni City Mayor Lani Cayetano. Meron nga tayong napagalaman kung saan ay isang opisyal ng barangay dyan sa lungsod ng Taguig City ang ating nakapanayam tungkol dyan na kung saan talaga raw nangyayari at madalas mangyari na minsan ay mukha yatang hindi natatanggap ng mga kabarangay o mga residente ng barangay ang mga pamaskong handog na ito na ipinamimigay ni City Mayor Lani Cayetano. Napakaganda naman Talaga namang maganda naman ang pamaskong handog nito kahit papano ay nakakabigay din ito ng kaluwagan at pamatid gutom sa ating mga kababayan. Lalo at pagdarating ang araw ng Pasko, ganito mga buwan, nakikita po natin na ito pong isang maliit o muntimang pagbibigay o regalo sa ating mga kababayan ay isang malaking kagalakan po sa ating mga minamahal na mga kababayan. Subalit, kung ganito rin lang naman pala ang nangyayari umano na merong mga nagsasamantala sa pamimigay ng ticket tungkol sa pamaskong handog, kung saan ay dapat daw questionin itong head ng DSWD dyan sa pamahalang lungsod ng Taguig City. Sa pamamahala po ni Mrs. Arago, kung saan ma'am, kung kayo man po naaabot ng aming mga programang ito dito sa episode ng Lagot Kayo Sumumukayatan, ay mangyaring linawin nyo lang po kung bakit ang mga ibang mga residente ng barangay dyan sa nasasakupan ng lungsod ng Taguig Global City ay hindi raw po nakatanggap ng mga ticket na ipinamimigay yung pamaskong handog na kung saan mukha raw hindi yata ito nalalaman. Ang mga pangyayaring ito ay hindi raw po nakakaabot sa alaman ni Mayor Lani Cayetano. Kaya dapat, baka naman marami pang Pasko na nagdaan, ay mukha yata nakapagtayo na raw po kayo ng sarili nyong grocery na kung saan ito pong mga dapat na ipamigay na ticket, ay mukha yata napunta sa negosyo. Kaya po kami po nagtatanong lamang, mahal naming mga masugid na mga maglilingkod dyan sa nasasakupan ng lungsod ng Taguig City. Kung saan dapat po naman kung para sa tao ay ibigay po ang para sa tao. Hindi ba't may kasabihan nga sa Bible na sinabi, ibigay ang kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos. Dapat ibigay nyo para sa tao. Hindi naman yung para sa tao para rin sa inyo. Meron naman yata kayong malalaking mga ganansya dyan. Ang pangyayari ito na kung saan pamaskong handog na mukha yatang bato-bato sa langit o bato-bato sa lupa, ang tamaan ay huwag magagalit, mukha raw yatang napunta na ito sa isang grocery o isang negosyo na. Meron na ilan sa mga tauhan itong si Mrs. Arago ay mukhang meron ng negosyo na grocery. Kami po ay nagtatanong lamang, marami po kami napagalaman na reklamo na wala po, marami ang hindi nakatanggap ng pamaskong handog mula dyan sa programa I Love Taguig ni City Mayor Lani Cayetano. Okay, may nag-text po Ito, babasahin po natin ang text message dito sa atin. Ito nakalagay, mga mahal namin taga-subaybay, huwag po kayong kukurap, tumutok lang po kayo. Ito na po. Ang isang mensahe na binigay sa atin, ito raw, isang reklamo ang pinapaabot po dito sa inyong lingkod sa episode na ito, ng Lagot Kayo Sumumukayatan. Marami raw sa mga kababayan nating mamimili at nangangalakal ng kanilang pinamimili sa lugar ng Bikutan Market. Diyan po sa may railroad crossing, Bikutan Market, kung saan po nasasako pala ng Parañaque ito. At boundary po nito ay ang Taguig. Ang nakalagay po rito ay matagal na raw reklamo ang nakakasulasok na mabawang amoy ng tae ng baboy at mga
kasukasukang amoy ng pinagugasan, ng malansang amoy na patay na mga isda, yung mga pinagtastasan o pinaghimayan ng mga manok na kung ano-ano pang amoy ang nagkakasamot-saring nagsama-sama dito sa lugar sa may Bikutan Market, sa may lugar ng Expressway, na kung saan ay mukha yatang sasakit daw ang tiyan mo kapag ikaw ay laging napapatigil dito kung ikaw man ay pasahero na isang jeep na patungong Pasay. Yan ay dadaan po sa Bikutan Market kung saan ang mabahong amoy po ay talaga namang hindi po yata nabibigyan na aksyon. Mismo ako po na sa bagay, mahal namin mga taga-subaybay, mismo ang inyo pong lingkod ay nagpapadaan din po dyan sa lugar ng Bikutan Market kung saan talaga palang ay malayo ka pa lamang bago pa lamang papasok ang sinasakyan mo sa may toll gate ng Expressway. Galing ka ng Alabang at papasok ka ng, lalabas ka, exit ka ng Bikutan Express kung saan nandiyan ka pa lang daw sa toll gate, nangangamoy na ang nakakasulasok na amoy na ito na mabaho dyan sa lugar ng palengke ng Bikutan Market. Kaya naman, pinapanawagan natin to kay Mayor Kuya Edwin Olivares. Mayor Kuya Edwin Olivares, kung kayo naman po ay inaabot ng aming programang ito dito sa Social Servicio Balita Live Channel, dito sa social media, ay mangyaring kung pwede raw po, Mayor Kuya Edwin Olivares, ay papuntahan po ninyo ang lugar ng Bikutan Market kung saan ay matagal na raw pong reklamo ang nakakasulasok na mabahong amoy ng palengke. Ayan, talagang mabaho talaga. Mismo mga pasahero, malayo pa lang talaga naglalagay na nagtatakip na ng ilog pagdadaan dyan sa may Bikutan Market. At maraming salamat sa ating mga mahal na text messenger sa kanilang mga pagbibigay ng mga ganitong mga pangyayari na kanilang nararanasan dyan sa mabawang amoy ng Bikutan Market. Excuse me. At saka ito nga, mga mahal naming patuloy na sumusubaybay. Isang problema rin ang ipinabot sa atin dito kung saan ayon dito sa ating kalapating gala, yan daw pala sa may Baklaran. Ang namamayagpag raw po ngayon dyan ay itong mga tauhan barangay chairman Dondon Cailles, kung saan ayon sa ating source na nakausap dyan, kapag daw may nahuhuli o may nakikita o natatagpo ang snatcher o mandurugas, magnanakaw o mandurugot, ay dinadala raw po, inuhuli raw po ito ng mga barangay po, Matanod Barangay ni Dondon Cailles, ang barangay chairman po dyan sa lugar ng Baklaran. Ang nangyayari naman, at kapag raw mga kababayan nila, karamihan dito kasi dyan sa may lugar ng Baklaran, kasama nga ate, ang mga barangay dyan, mga karamihan daw dyan, mga Muslim. Kung saan kapag daw ang nandukot o nag-isnat, ay kapwa nila Muslim, mukha yatang mukhang binalalaya na. Subalit, kapag ang nahuli raw ay iba, ay siguradong dadalhin nila sa presinto ng barangay. Medyo malaking problema dyan na nangyayari daw sa Baklaran, kung saan mukha yatang mas ladong lumalala. Miski raw sa panahon itong si Mayor, itong si Barangay Chairman Cailles, itong tatay ni Chairman, ni Barangay Chairman Dondon Cailles, talagang magulo na at medyo napakahirap na ng sitwasyon dyan sa lugar ng Baklaran, lalo na yung mga mamimili natin. At ito nga, isa pang ang ipinabot sa atin ay gaano raw katotoo ito dyan sa lugar ng Baklaran, sa may simbahan ng Baklaran, kung saan ay meron daw parating na natatanggap ang mga asosasyon, ang mga panatiko at mga na nakaharip sa simbahan na umabot daw po na 400,000 ang halaga ang natatanggap ng mga kaharip sa loob ng simbahan. Ako'y nakikiraan lang at nakikitabi-tabi sa Reverend Father dyan sa Baklaran Church, kung saan, Father, baka hindi raw po ninyo nalalaman na meron po dyan sa inyong nakahanip na reliyon dyan sa simbahan po ng Baklaran ang tumatanggap ng 400,000 mula sa kasino
dyan sa nasasakupan ng Baclaran, Barangay Baclaran. Diyan po makikita namin maraming casino dyan. Ang Soler, andyan ang City of Dreams, at lalo-lalo na yung tinatawag na malaking itinatayo na flyover na tinatawag na the largest East Asia in Metro Manila or in the Philippines. Yang bagong itatayong mga casino, nightclub, yang pangunahin na nga po yung City of Dreams, na kung saan talagang yan po napakalaking casino. Kaya baka marami sa ating mga opisyal wag naman sana nating matagpuan o matyepuan na nagkakasino dyan sa City of Dreams at saka dyan sa Soler, dyan sa may nasasakop ng Barangay Baclaran. Pinapabot at inuulit po namin kay Reverend Father ng Baclaran Church. Father, meron daw po na nakakarating na 400,000 sa mga kaalib na simbahan dyan po sa Baclaran Church. Alamin po ninyo ito at para mapagalaman kung bakit at kung saan po galing ang halagang ito. At baka po naman ay kayo po Father, ay binubukulan na ng inyong mga kasosyo dyan sa kaalib na simbahan ng Baclaran Church. Okay, tayo po hindi na, may oras na po tayo, dahil ang oras po natin mag-alas 7 na, at tayo po may isang oras na po nagpo-programa. Muli po, ako po magsasabi sa inyo, mga mahal namin taga-subaybay, na lagi pong tumutok, at wag po kayong kukurap kapag dito na po sa episode na Lagot Kayo sa Mamakayadan, dito sa Serbisyo Balita Live Online. At ako po bumabati sa inyo ng magandang gabi at mabuhay po kayo. At hanggang sa muli, sa susunod po Sabado, ito po ang inyong lingkod sa Lagot Ka episode, sa episode ng Lagot Kayo sa Mamakayadan. Ito po si Adan Gabato. Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena.